Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Sabado mga Lodi, at gravities ang news natin ngayon. Kita nyo naman siguro ang nangyari sa ating chart, no? Meron tayong malulupit na news ngayon, no? So far, sa pasok ng 2026, puro good news tayo ngayon mga idol, no? Halataan nyo ba yon mga Lods, no? So bago ang lahat mga Lodi, sana request lang palike ng ating video. Syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo mga idol. So grabe to mga Lods, no? Kita nyo ang ayan, tumataas pa, no? Bumalik na ng $2, no? Sa ibabaw ng $2 ang ating XRP mga idol. At syempre may position tayo niyan nung January 1, no? January 1 naka-position tayo. So pagpasok ng taon, pumosition tayo. So kung sumabay kayo ng taon, maganda ang taon niyo ngayon, no? Kasi so far magkano yung ating profit? $255. Ito nyo? Ayan, 15K. Oy, grabe, 15K na pala to. Ayan na. Mangat na. Simula January 1, mga idol, no? 3 ngayon. So 5-5 tayo everyday. Sana magtuloy-tuloy na to, mga Lodi, no? So, ayan, 257. 15-1. 15-1 mga Lods. Ayan position natin. So, lako. Dahil pa namang nagko-comment sa akin ng mga bad comments noong nakaraan. Pero okay lang yan. Kasi bagong taon na eh. Dapat mabait na lang tayo ngayon. So, hindi naman sa nag-aano tayo, nakikita naman nila yung ating trade, no? Nakikita nyo naman yung ating everyday naman yan. Kahit nasimula pa dati, mga Lods, no? Nakikita nyo yung trade natin. So, dyan lang yan, mga Lodi, no? So far, profit tayo. Hindi ko pa muna nilalagyan ng lock profit yan, which is lalagyan ko na. Stop loss, hindi, tama. Lagyan na natin, no? Kasi baka biglang bumaba eh. Pero mamaya na, mga Lods. Bantay ko naman yan ngayon. Hindi naman ako aalis eh. Babantayan na lang natin yan ngayon, mga Lodi, no? Pwede na ako mag-lock profit dito, kung saan man natin gusto. Pero, sabi ko nga, meron tayong nararamdaman eh, na bigla akong manggugulat ngayon. Malay nyo, masama yung trade natin sa angat, di ba? Hindi niya nabalikan yung $2. Di goods na goods sa atin yun, mga Lodi, sa position natin. Which is, wish lang natin ngayon yung New Year. Ganda ng pasok ng New Year, mga Lods, no? Ganda ng trade natin. So, ayan, mga Lods, no? Kronos, wow. No, 3%, XLM. Sa hours to sa day, medyo malaki-laki sa day. Ondo, 9%. Yung SHIB, 8%. Kita niyo yan, yung SUI 12%, XRP 9%. Yung Pepe medyo malaki kanina, pagtingin ko mga nasa siya 20+% kanina yung tingin ko sa kanya eh. So good. Para nakaka-recover na tayo ngayon, mga Lodi, sana magtuloy-tuloy na, no? Ito, good news to yung Doge pa 12%. Good news to sa mga pro-crypto dahil ang anti-crypto na Anti-Cryptosec Commissioner Caroline Crenshaw officially leaves the US Securities and Exchange Commission. So nag-resign na ata siya, no? Isa siya sa mga bumoto na against sa spot Bitcoin ETF, mga idol, no? Ayan. 2026 is already shaping up differently, mga Lodi. So nawawala na yung mga anti-crypto sa government. Hindi natin alam kung mapapalitan sila ng mga pro-crypto kasi pagdating sa SEC, mga Lodi, no, alam niyo naman na si Paul Atkins, mga Lodi, sobrang sobrang pro-crypto niyan. So nawawala na yung mga anti-crypto diyan. So goods na goods to, mga idol, no? So ito ba isa ba to sa mga reason kung ba't nag-pump yung ating chart, no, yung market natin, no? Yung Bitcoin naman
back to $90, no? So umibabaw na siya. Kung papansinin niyo mga idol dito sa ating XRP yung may pinakamalaking pump sa top 4. 'Di ba? So 9%. Solana 4%, Ethereum 3% and Bitcoin is 1% lang. 'Di ba? Nag 10% pa to. Alam ko kanina nag 10% to. So, 'di ba? Solid. Solid 'yung nangyari ngayon sa XRP mga lodi, no? At tiyempo lang meron tayong position. At syempre, nagbigay ng news sa atin si Skylab dahil meron tayong 26 reasons to be bullish on crypto in 2026 mga idol. Ito ang pinaka-importante, itong number 1 na to. Ito kahit wala na itong mga to Hindi. Siyempre, goods pa rin pag nandiyan yan. Pero ito ang pinaka-importante, yung number 1 mga lodi, yung Clarity Act approval. No, yung batas natin. Dahil once na yan, may pasa na mga lodi, kasado na lahat. Kumbaga dyan na magi-start. No, ang pinakamalupit na adoption sa buong history ng crypto. Once na may pasa yung Clarity Act na yan. No? Altcoin ETFs approval, which is yung iba meron na. Trump 2,000 dividend. Ito, $2,000 to sa lahat ng mga citizen nila. No? Hindi ko alam kung ano yung mga qualification, pero halos lahat ata mabibigyan ng $2,000. Sana all, di ba? Magkano yung $2,000 mga lodi, mga nasa ano rin yan, 100,000 plus. Check nga natin. Para malaman lang natin mga idol. Curious din ako Yung mismong saktong matatanggap nila, no? 2,000. Oh. $117,000 ay pesos. 117,000 pesos, 'di ba? Kung ikaw Pilipino bibigyan ka ng 100,000. So, okay na 'yun. Pwede ka na mag-umpisa ng business mo nung panimula mo na 'yun, mga lodi, o kaya pwede ka na nga bumili ng mga lupa niyan sa mga lang, di ba? So, goods na 'yun, mga lodi, laki nun. Sana all Trump. Oh. Fed liquidity injection. Ayan na, nag-uumpisa na nga yan mga lodi. Nag-i-inject na kaya lumalaki na yung utang ulit More rate cuts kasi syempre pag nawala na si Jerome. Stock strong uptrend, global liquidity expansion, new Fed chair. So ayan na nga yan, makapalitan na si Jerome. Institutional onboarding, retirement funds, crypto access, tax rebates, blockchain staking approval, ISM above 50. Inflation dropping, no? Isa rin yung inflation. GDP going up. Exchange reserves at record lows. SLR easing, DXY weakness. Everything tokenization. Ito mabigat din to mga lodi. Alam niyo, wala nang ang bukang bibig yung BlackRock kung di tokenization Never 2 consecutive red years for Bitcoin. So sabi nga, syempre yung 2025 red. So sa history hindi pa nangyayari yung 2 consecutive years red na loans, no? Ayun yung sinabi dito. Long-term holders distribution completed. 8 trillion debt maturing. 12 months of BTC gold bear market is over. Ethereum 2 massive upgrades. TGA release at precious metals local top, no? Nag-top na yung gold, yung silver, yung platinum, no? Nakaraan, umangat din yung platinum Yan, salamat kay Skylab, no? So, sobrang tindi na mangyayari sa 2026 natin. Kumbaga, napakaraming catalyst, mga idol, no? Na magpa-pump o magpapa-uptrend sa ating market. So, bakit ka hindi magiging bullish? Diba? Kaya nga, 26 reason to be bullish on 2026, no? Siyempre, ayun yung opinion natin dyan, no? Kanya-kanyang opinion tayo, mga idol, no? Kasi yung iba, maraming nagko-comment sa akin na wala na, bear market na, tapos na ang lahat, no? Hanggang dito na lang tayo. So, kung ganun ang inyong sa tingin nyo ganun, pwede naman kayong mag-short o kunin nyo na yung asset nyo. No problem yun, mga lodi. Discarding nyo yan. Meron kayong strategy. Ganun din naman ako. At sinasabi ko naman sa inyo na hindi ko pinapagaya sa inyo yung strategy ko. Actually, mga lodi, sabi ko nga, hindi naman tayo financial advisor. Do your own research. Always yan. Kahit na sinasabi pa ulit-ulit. Kasi totoo yun. Mag-do your own research kayo pagdating sa
asset nyo o sa pera nyo, no? Kasi pera nyo yan, mga idol, no? Huwag kayo maniniwala sa mga content creator, kahit sa akin, no? At ako, nagbibigay lang ng mga news dito sa X, no? At syempre kasi dito yung halos lahat ng unang nababalita yung mga trending news pagdating sa crypto. So, nag-news lang tayo. Pero yung pipindot, mag-okay, magdadan pagdating sa asset nyo, sa pera nyo, is kayo po yun. So, that's why dapat kayong mag-do your own research, no? So, ayun po, no? Bukod dito sa mga listahan na to, mga idol, meron din binigay si George na listahan ng Bitwise Piles New Altcoin Strategy ETF with SEC, no? So, ito sa Bitwise to, mga lodi, Siyempre, kung yung coins mo nandito, ibig sabihin, may utility na agad na mangyayari sa coins kung sino nandito. Sabi nga natin, pag lumabas yung Clarity Act, lahat ng mga shitcoin mawawalis yan, mga lodi. The ETFs will invest up to 60% in the underlying token, with the rest in exchange-traded products and derivatives. The ETFs include, ito na mga lodi, SUI. Ayan. Itong Bitensor, ito yun, di ba? Yung Tau Bitensor. TRX, Unicorn, hindi, Uniswap, ano ba tong Uni? O yan. ZEC, nako, ito na yung ZEC. Ito ba yung sinasabi ni Boss Robo, yung ZEC? Lagi ko nakakalimutan yun, mga lodi. Ito ba yun? ZEC Cash? I don't know eh. No? Ano pa? Abe, CC, ano yung CC? Hindi ko alam itong mga coins na to, mga lodi. Yung ENA, tas itong Hyperliquid ata to, Near Protocol, tsaka yung Stark ba yan? Issuers are expanding rapidly behind Bitcoin following the success of Ethereum, Solana, and XRP ETF. So ito yung mga pwedeng gustong i-apply ng Bitwise na mga coins, mga lodi, no? Strategy ETF, mga idol, no? So ayan ano pa? 1.5 trillion giant just called out finance weak spot. Ayan, sino ba to? No, a Hong Kong FinTech Week, Franklin Templeton CEO Jenny Johnson laid it out plainly. And this wasn't crypto hype. Franklin Templeton managed more than $1 trillion in assets, and she said blockchains does three things traditional finance struggle with. Ito daw yung nag-struggle yung traditional finance dito, mga lodi, no? So ang blockchain, it creates an immutable source of truth. It executes contracts automatically. It settles payment instantly. O, di ba? So ganyan ka bilis, kaganda, no, kumpara mo sa traditional finance. So ayun yung sinabi niya. If you can do atomic settlement, instant execution plus payment, you don't need layers of intermediaries anymore. No banks sitting in the middle just to move collateral and collect funds, no? So mas mabilis, mas mura, mas maganda, mga lodi. This is why serious institutions care about blockchain, not because it's crypto, but because it removes friction, cost, and counterparty risk from global finance, no? So ayun yung sinabi ng CEO, no, ng Franklin Templeton, na si Jenny Johnson, na mas magandang blockchain, mga lodi. Speaking of Franklin Templeton, no, ba't ba nila nasabi yung napakaganda ng blockchain? Ano ba yung ginagamit nila? Check natin to, sabihin nila. We weren't joking when we said the suits were going to be selling it with slideshow presentations. We have trillion-dollar asset manager Franklin Templeton giving us the scoop and selling XRP for us. XRP Ledger is a payments-first blockchain enabling real-time, low-cost settlement and cross-border transaction efficiency. Within a diversified digital portfolio, we view XRP Ledger's native token, XRP, as a foundational building block given its market cap significance. This is from Roger Baston, head of digital assets at Franklin Templeton. You love to see it. We weren't joking when we said the suits were going to be selling. Diba? Pinupush ng Franklin Templeton yung XRP Ledger. XRP, mga lodi, no? So speaking na yan, no? Isipin mo ayan yung sinasabi nila. Connect na lang natin, 'di ba? So ito, umangat na nga, no? Syempre bumalik na ata ng 122 something ang
market cap ng XRP. So nausadan niya na yung BNB mga loads, no? So siya na yung number 3 kasi hindi kasali yung Tether, stablecoin to eh. So number 1 yung Bitcoin, number 2 Ethereum, number 3 yung XRP, number 4 yung BNB at number 5 yung Solana. So ayun yung sinabi dito. XRP flips BNB to claim the number 3 spot by market cap, no? So bumalik na yung umanga tayo ng $2 doon na yun, mga loads, no? Bumalik na yung XRP doon. Alam nyo, kasi sa totoo lang, hindi, sabi nga, kung tutusin, marami ng, sino ba yan? Si Edo Parina ata yung nagsabi nun, na sabihin mo lang ng isang beses sa kanila yung XRP and then hayaan mo na sila. Kung hindi nila maintindihan, hindi nila mag-gets, hayaan mo na. Hindi lahat para sa XRP, no? Kasi marami nagko-comment sa akin dito na ganito, ganyan, si XRP, ganito, shitcoin, pangit, ganito. So, nasa inyo po yun, no? Nag-news naman tayo ng mga ibang news, eh. Di ba? Kaya lang, syempre, medyo bias lang ako kasi alam nyo naman yan, no? So, sabi nga dito ang mga Lodi, no, yung nangyari sa XRP na nakaraan, lalo na bumagsak siya, it is clear that all the FUD against XRP all these years has been created to create doubts for retails to sell XRP. It is clear that XRP will be a very big liquidity tool on which the world will defend, no? So kumbaga magiging backbone siya kumbaga ng financial system, no? Don't be fooled. Nothing will stop XRP. Ayun yung sabi dito ni DLT, mga loads, no? So ayan. And ito mga Lodi, ito siguro ito yung nagpa-hype ng ng mga nabuhay yung XRP army kagabi, simula kagabi. Joel Katz o si David Schwartz announced he is starting a new position as CTO Emeritus at Ripple, no? I'm happy to share that I'm starting a new position as CTO Emeritus kasi siya lang yung unang-unang nag-retire na CTO eh. Yung emeritus kasi parang retired or tapos na, no? Parang ano ba sabi dito? Former, no? Pero dahil sobrang tindi ni David Schwartz, mariretain niya yung kanyang title. Parang ganun yun. He keeps a title at the company but his work is done, ending of a new era, no? Pero syempre, kahit na nag-retire na si David Schwartz, mga idol, alam nyo naman na hindi niya pwedeng iwan yan. Sabi nga dito niya, yung bago niyang update sa bio niya, replacing TradFi with decentralized, censorship, resistant blockchain tech, CTO Emeritus at Ripple, one of the original architect of the XRP Ledger, mga Lodi. Alam nyo, ginawa yung XRP Ledger kasi nakita nila ng kumbaga may mga flaws kasi yung Bitcoin. So ayun yung sinolusyonan nila nung ginawa nila XRP, mga idol, no? Ano ba yung dito? Meron ako nakita kayo na remove the real Satoshi. Latest. Wala. Meron ako nakita kanina na na post madami sila eh. Ito ba 'yon? Ito ayun ayan si Beth. Ayan, ito nga hinahap ko. Sabi dito ni Beth, mga Lodi, "Hey Grok, remove everyone who is not Satoshi from this image." Who is not Satoshi pala. Sorry, mali yung research ko. Hindi ko kasi. So, tanggalin daw yung hindi si Satoshi, mga Lodi, sa post niya na to. Siyempre, pag tinanggal mo yung hindi Satoshi, si Satoshi lang matitira. Ito yung sinagot ni Grok, mga Lods. Ayan hindi tayo nagsabi niyan. Si Grok, mga idol. Si Grok nagsabi
na dito sa apat na to, kilala to mga to, ito kasi parang patay na ata to mga lodi. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Napanood ko sa mga documentary to eh, tungkol sa Bitcoin eh. O, ang natira si David Schwartz mga lodi. So, siya si Satoshi sabi. Who is it? Oh, ayan. Oh, I knew it. Oh. Ayun, si Hal Finney. Ayun yun. Ito yun mga lodi. Si Hal Finney. Peter to, di ko kilala. Craig Wright, Nick Szabo, David Schwartz, Jack Dorsey. Si Jack Dorsey, siya yung original na gumawa ng Twitter eh, mga lodi, no? Binili lang sa kanya ni Elon Musk. Ayun yung pagkakalam ko. So, ito yung pinaghihinalaan daw ng mga tunay na Satoshi Nakamoto. Pero sabi ni Grok, si Grok nagsabi, remove who is not Satoshi. Natira si David Schwartz. Nako, bad trip na naman yung mga kalaban ng XRP Army niyan, mga lodi. Kasi kung si David Schwartz si Satoshi na gumawa ng Bitcoin, tapos iniwan niya yung Bitcoin para gumawa ng mas maganda na walang flaws na coins, which is yung XRP, at yung XRP Ledger, di yung ganda nun, di ba? So ayan. Tuwa. So ayan lang, check natin ano nangyari sa ating trade. Uy, bumaba na, wala na, talo na. Hindi, ayan. So kita-kits tayo mga lodi sa susunod na video natin ha. Sana enjoy nyo yung ating video. Alam nyo, magbabasa ako ng comment, pero binabasa ko yung mga comment nyo. Basta yung na-heart ko, ibig sabihin binabasa ko yun, mga lods, no? Lahat, na-appreciate ko lahat ng mga nagko-comment, syempre. Lalo na sa lahat ng nagla-like ng video natin. Sobrang saludo sa inyo, mga idol. At syempre, basa tayo ng comment ulit. Siguro mamaya, or paplano ko kasi sana sa Monday na yung parang balik tayo ng pasukan. Ganun. Pero mamaya, kung sakaling may malulupit na mag-comment dyan, basahin natin. So, kita-kits tayo. Next video, maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? What's up? Oh wait, I forgot to say something. Happy New Year!